Andito tayo ngayon sa sa showroom ng kaibigan natin, kababata. Ayan, actually matagal kaming hindi nagkita nito eh. High school days. High school days pa no. Yes, yes. Ayan. So pinapasyal niya tayo dito sa kanyang bodega. Ang negosyo niya ay micro fuel pump dispensers ano. So ito yung mga mini gasoline station. Ayan, so yung mga nakikita nyo sa video, ito yung parang ito, anong size to? 1,000 liter capacity. Na Ito yung parang kumbaga small. Small, 1,000 liters capacity. And then, ilang ano to? Bali, dalawa yung ano niya, dalawang klase yung tangke niya. Isang pwedeng pang diesel, pang gasolina naman yung isa, unleaded ano. And then saan yung medium? Medium size is Ito. 2,000 Kapag sinabing medium, ilang liters yon? 2,000 liters capacity. Ayan. So from 1,000, 2,000 naman yung medium size. And then yung large, 4,000 liters capacity. 4,000 liters capacity. So ilan yung ano nun, nozzle niya? Sa 2,000 and 4,000, 2 nozzles. Dalawang compartment din. Ang pagkakaiba lang, malaki yung size ng tangke. Okay. Pero pare-pareho sila na tagdadalawa. Yes, yes. Okay. So as of now, yun yung product nyo rito. Tatlong sizes. Yes. Pero meron tayong available din na 6,000 liters capacity, 3,000 liters capacity, and 1,500 liters capacity. Which is ito yung 3 nozzles naman. 3 nozzles. Oo. Nozzles naman. So, like ito yung ano natin, 6,000 liters capacity natin. Okay, so ano natin, yung una, yung small, 1,000 liters. Yung medium, 2,000. And then yung large, 4,000. Tagdadalawang nozzle. Okay. And then meron din yung mas malaki, which is 6,000. Tatlong nozzle na. So pag sinabi pong tatlong nozzle, tatlo rin yung compartment, tatlong klase rin ng gasolina or fuel yung kaya nyong i-load at ibenta. So pwede siyang diesel, unleaded, pwede ring premium. Depende yan sa choice kasi meron pa tayong tinatawag na yung kerosene ano. Ayan. So napakaganda ng negosyo ni paring Mike. Actually ito ano yung kadalasan na bumibili ng ganito? Mostly bumibili nito mga retired nag-work sa mga government. Oo. Tapos mga iba, mga OFWs. Oo. Yung mga gustong mag-for good na maghanap ng magandang business. Ito yung isa ng pinakamagandang business kasi parang masasabi ko siya na zero risk business kasi necessity siya ngayon. Kasi sa almost lahat na ng tao may sasakyan, kailangan nila ng mga refilling stations. At saka parang dahil nga sa portable, Yes. madali ding i-put up Yes, yes. Pagbili mo, isasaksak lang siya sa kuryente and then dual din pala to. Pwede siya sa solar. So pakarga ka ng halimbawa po ito, 1,000 liters daw po yung capacity nito. So pagkabili, kargahan natin ng isang diesel yung compartment, unleaded naman yung kabilang compartment, and then ready to go na. Pwede ka nang magbenta. Yan. Unlike dun sa malaking gasoline station na malaki yung puhunan. So mag-i-invest ka pa sa building, sa structure, maghanap ka pa ng property na medyo malaki-laki para rentahan or bilhin. Ito kahit sa gilid lang ng bahay mo, pwede na, tama? Ayan. At least meron kang at least mga 50 square meter to, pwede ka na magtayo ng sarili mong mini gasoline station. Mini gasoline station. Which is ang kagandahan kasi nito, napakabilis yung ROI nito. Ayun. Within maximum 1 year. Bawi na. Depends to the location na paglalagyan nito. Bawing-bawi ka na nito. Nakadepende siya sa location. Yes. Unlike sa mga malalaking gasoline station na milyon-milyon yung kapital mo, tapos medyo matagal siyang bawiin.
Kasi malaki yung yes. pinakawalan mong Yes, pera. yes, malaki. Unlike ito, pag natamaan mo yung magandang location, mababawi. Dahil malaki yung sales kapag maganda yung location na pinagtayuan. Ayan. So actually, andito ako sa kanya kasi meron kaming pagsasamahan na negosyo at sinamantala ko na rin na i-vlog yung itong bodega niya kasi na-amaze ako. Tagal naming hindi nagkita. High school days pa, tapos namasyal siya sa bahay. And then ayun, ganito pala yung kanyang negosyo, kaya gusto ko rin siyang i-vlog para kumbaga matulungan ko siya, and at the same time matulungan niya rin kayo. Yes. 'Di ba? Kumbaga give and take. Alam ninyo kung saan kayo bibili ng ganitong nung tawag dito mini gasoline station. And then pag bumili kayo, kahit papaano may konti naman siyang kita. So lang yan, give and take So yun, kaya ang pangalan pala ng kanyang ay Sky Fuel. Ayan. Sky Fuel. Ayan. So andito lang tayo sa kanyang actually showroom niya to Yung kanyang bodega ay naka-separate At lalabas din tayo para ipakita natin yung sinasabi niya na yung malaking gasoline station na medyo mataas yung kapital. Magkano yung minimum, pare? At least mga 7 Ayan, mga 7 to 10 million. 7 to 10 million daw. Ayan, so ito yung kanyang gasoline station. Ayan, ito. Ito yung kanyang gasoline station na kapag magpuput up daw tayo ng ganito ay nasa 7 to 10 million. Kasi nga, bibili ka ng lupa, magko-construct ka ng ng facility mo. Ayan. So yan po. At saka dapat nasa highway Samantalang kapag bumili tayo ng ganon, tipid talaga siya, super tipid. Imagine 50 square meter, pwede na daw Oo. Ayan, so baka rin pinag-iisipan din natin na mag-avail din ng kanyang binebenta nang sa ganon ay madagdagan din yung ating income Yan. So napakalaking paraan din ng vlog na to para sa inyong mga nanonood at kung tipong nandun kayo sa lugar na medyo pahirapan yung supply ng gasolina dahil medyo malayo sa kabahayan ganyan. So ito na po yung chance ninyo, samantalahin ninyo ang mag-put up ng mini gasoline station. Ayan. So sa mga interesado, gaya po ng dati, comment lang po kayo and then ida-direct ko po kayo kay Sir Mike nang sakaling hindi ko masagot yung ibang inquiries nyo, siya mismo yung sasagot sa inyo. Ayan. So ayan, ang ganda, napakaganda. Congratulations paring Mike. Ayan. Very successful. Actually, pala siya, 22 years siyang nag-OFW sa Dubai. Kaya pala as in never matagal kaming hindi nagkita. So nagulat na lang ako na very successful na rin siya. And in return, ganun din daw siya. Kasi nung magkakasama kami nito, actually kaklase niya sa high school yung pinsan ko. So imagine high school days So and then ngayon biglang ganito na. Ayan. So nakakatuwa kapag may mga ganitong mga old friend na biglang makikita mo na lang na successful na. Ayan. So thank you po ulit sa inyong panonood. More updates po regarding sa ating binlog for today. Basta comment lang po kayo diyan. Ayan. So maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat and God bless.